Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, magandang hapon sa inyong lahat mga kapuntos. At sa hapon na ito, pasensya kayo, natagalan ako. Sabi ko kasi, babalik ko alas 4, pero alas 5 na. Batiging alas 5. Kasi, mag-prepare na sana ako pas babalik ko. Biglang iniabot sa akin si Sainara. Ay, ayun, bantay mo na, bata mo na saglit. Okay. So, gaya ng sinasabi natin sa ating thumbnail, ayan po, nakalagay dyan, Jared Almasora ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nagdadalawang isip na. Nagdadalawang isip na. Na ano? Na humarap sa hamon niya sa akin. Nagdadalawang isip na si Jared Almasora. Naalala ko dati, meron pala kaming ano pala dito. Ito palang hamon niya na to. Matagal na pala to. Ito pa yung ano, yung una pagkakataon na tumawag siya sa akin, naghamon siya ng temang ito. Eh kaso ako hintay pala ng hintay, hindi naman dumadating. Hindi dumadating yung hamon niya. Eh ito ngayon si Jared Almasora, nagpaparamdam na. Nagpaparamdam na siya. Naalala niyo dati nung kami nagtalakayan doon sa ano, yung sinugod ko si SLTV sa kanyang live program sa YouTube niya. Yung pinasok ko ang programa ni SLTV kung saan si SLTV is as ginawang human shield si Almasora. No? Hindi dumating kayo sa dumating kayo sa 31, dumating kayo sa 31. Oh, yan. So, ayan ha. Kunwari ito, nilipat na nga, nilipat na nga. Dahil dahilan mo wala kang pamasahe. Wala kang pamasahe. Kang pamasahe. So, si Almasora ngayon gumagawa ng paraan para hindi matuloy ang debate na may harapan. Actually, haharapin ka. Huwag mag-alala. Okay, so yan ha. Magkakaroon tayo ng debate with Jared Almasora. Kasi, feeling to, ang galing. Alam nyo, gumagawa ng paraan pa ating ipalala sa kanya yung kanyang video. Kung sakali, ito isayin ko sa kanya eh. Ito yung video niya, pakinggan ninyo yung video niya. Ito, panoorin ninyo. Ano sabi niya rito? Jando, face to face tayo sa Tagbilaran kahit huwag mo na sa akin ilaban yung... Sige. Face to face sa Tagbilaran. Sige, punta ka rito. Wala Hinahamon kita, punta ka rito. Mic ni Jamto. Hinahamon kita, Almasora. Face to face, punta ka rito. Ayusin mo muna. Ang ganda yung programa. Ganito na lang, kapatid na SL. Ako na lang lalaban. Kapatid na SL, ganito na lang. Ako na lang lalaban dyan sa Jandugo. Tatayuhin ko yan. Tatayuhin ko yan sa Tagbilaran. Ang tema natin, patutunayan ko na ang Catholic Church ay sa demonyo ayon sa Biblia. Kumasa ka! Sa Tagbilaran tayo. Dialogue to sa pagto. Yun. So, based doon sa sinabi niya, siya yung naghamon na wait lang muna ha. Okay. Okay, so tinan mo na to kasi
nakikipag-communicate sa akin yung nakikipag-chat daw sa kanya si Almasora, no? So, nakikipag-communicate daw sa kanya. So, ating anuhin to. Bigyan natin ng link kasi humihingi daw ng link si Almasora. So, ating bigyan ng link kasi humihingi ng link eh. No? Humihingi ng link si Almasora. So, ating bigyan ng link. Yung may nagipag-chat sa kanya rito. Tapos, sinihingi daw ni Almasora yung link ko. So, ating bigyan. Ating bigyan ng link para makapasok itong si Almasora. Okay. Magkakainitan na naman ito ngayon. Wait lang. Tiyak magkakainitan ito ngayon. Kasi, ito. Kaya lumihingi daw ng link si Almasora daw. Okay, so, titignan, humihingi daw siya ng link. Okay. So, yan. Abangan natin na papasok ito bigla. Halata niya pag pumasok to dahil walang iba gagawin to kundi ang magmura. Okay, so, yan na. Siyang nagsabi nun na nagyabang siya kay Esel na siya daw yung haharap sa akin doon sa Tagbilaran. Ating ulitin ng video, ating ulitin. Ating ulitin ha. Ito sinasabi sa naturang wait lang. Ating ulitin yung video. Ito yung video. Jando, face to face tayo sa Tagbilaran kahit huwag mo na sa akin ilaban yung... Sige. Face to face sa Tagbilaran. Sige, punta ka rito. Wala eh. Hinahamon kita, punta ka rito. Mic ni Jamto. Hinahamon kita, Almasora. Face to face, punta ka rito. Ayusin mo muna. Ang ganda yung programa. Ganito na lang. Tingnan nyo sa video na ito, talagang ito ay sinabi, lantaran, harapan ni Jared Almasora na face to face daw kami sa Tagbilaran. Kapatid na Esel, ako na lang lalaban. Kapatid na Esel, ganito na lang, ako na lang lalaban dyan sa Jandugo. Tatayuhin ko yan. Sabi niya, dadayuhin niya raw ako. What? What the? Dadayuhin ako ni Jared Almasora? Wow! Siyempre, okay, so tuloy tayo. And then, susugurin niya raw ako, dadayuhin niya raw ako. Grabe! Grabe! Dadayuhin ako ni Almasora, grabe! Tuloy natin. Pakinggan natin yung yung kanyang sinabi pa rito. Tuloy natin. Tatayuhin ko yan sa Tagbilaran. Ang tema natin, patutunayan ko na ang Catholic Church ay sa demonyo ayon sa Biblia. Sabi niya, patutunayan niya raw, asan daw sa Tagbilaran, dadayuhin niya raw ako. Nagyabang pa siya kay Esel. Nagyabang. Pakinggan niyo. Saka, sa Tagbilaran tayo, dialogue to sa pagtoo. Sa Tagbilaran tayo, dialogue to sa pagtoo. Ngayon, dadayuhin daw ako niya. I'm very excited. Alam niyo kung bakit? Ganito yan eh. Yung debate niya kay Mark Umbaw, pinanood ko. Kahit may moderator, sinasabayan niya. Sinasapawan niya. Pero doon sa debate niya kay Rashid Indasal, kung saan pinaglaruan siya doon sa unang Timoteo 6:16, ang bait-bait ni Almasora. Kaya ang gusto ko, ang laban namin mangyayari, hindi sa online, sa harapan sa Tagbilaran. At tila yata mukhang pumasok na si Almasora sa ating live dahil may nasabi sa akin, Bro Jando, si Almasora nagchat sa akin ngayon. Ako, ano sabi niya? Humingi ng Zoom link. Sige, bigyan mo.
Ito, binigyan niya ng Zoom link, nakapasok na. Okay, Almasora! Ayan, magandang hapon. Oh, hello bro. Ito, para kapatid na Jando. Wala naman tayong para wala tayong maraming pag-usap. I-set natin sa 31. Wala nang patutsada. Ikaw, kasi pinalalabas mo, duwag ako sa diskusyon eh. Ito, sasabihin ko sa'yo. Wala akong inatrasan kahit sino sa debate, lalo ka na dyan, Dugong. Ang maganda nga, iharap mo yung pari mo no? Si Darwin Kitgano. Sinabihan naman kita, bro. Bro, sinabihan naman kita, bro, na ang sabi ni Brother Darwin, yung tema patungkol sa larawan, na topic na niya kay Pastor Archie Anyedes. Kung gusto mo siya makadebate, palitan mo yung tema about Mother Mary. Pero hindi ka pumayag, di ba? Dugong, ganito. Bakit? Porket ba nakalaban niya si Archie, hindi niya pwedeng Yes, kasi ganito yan, bro. Ganito yan kasi, bro. Wait lang. Tumahimik ka muna. Kasi ganito yan. Doon sa Tagbilaran, pag siya nagkipagdebate, lahat ng mga tao nandun. Kapag the same topic, sabi ng mga tao, ay, na-topic na yan, nakakasawa naman. Ganyan yan. Para hindi naman iba-iba topic. Kaya sinuggest niya about kay Mary, ayaw mo eh. Kaya decision mo yan. Napakadali lang eh. Tingnan mo naman ito si Dugong. Ito na lang, bro. Gusto mo makadebate si Brother Darwin? Pwede naman, bro. Ang topic mo, patunayan niya na si Mama Mary is the Mother of God, tutulan mo. Ganito. Di ba, ang doktrina ninyo, si Maria ay Immaculada Conception. Oh, Immaculate Conception. Oh. Ibig sabihin, si Maria, siya yung tinutukoy sa Apokalipsis, tama? Wala kaming sinasabing ganyan. Immaculate Conception. Sumagot ka. Mali. Yung Immaculate Conception, ikaw talaga hindi mo kaya na na hindi makapagmura, no? Patutsadang na ang malakas sa'yo eh. Pero sa logic, mahina ka eh. Huwag kang magpatutsada. Hindi ka uubra sa akin, tandaan mo yan. Patutsadahan mo ko sa harapan, lagot ka. Huwag mo akong patutsadahan, ha? Bro, naniniwala kami na siya'y Immaculate Conception. Kung naintindihan mo ano yung Immaculate Conception, ang Immaculate Conception, bro, ipinanganak na walang sala. Yan ang Immaculate Conception. Sige. Ngayon, therefore, ay patanong ko sa iyo, ano ba si Maria? Tao ba o Diyos? Sagot. Sa official na katuruan ng Katoliko, siya ay tao. Ang tinatanong ko sa iyo, ayon sa Biblia. Hindi ayon sa aral ng Catholic Church. Ikaw hindi. Pasensya ka na ha. Kasi pag ako nagsalita, representative ako ng Katoliko eh. Siyempre, kung ano yung turo namin, yun ang sasabihin ko. At ayon sa katuruan namin opisyal, si Mama Mary ay isang tunay na tao. Tama dyan, Dugong. Kasi pag ikaw nagsalita, wala sa Biblia. Ay, nako. Dami mong daldal. Lahat ng katuruan namin nasa Biblia, hindi mo lang matanggap yan. Okay? Ayan namin, turo namin, Mama Mary ay tao. Wala ba sa Biblia si Mama Mary ay tao? Patunayan mo. Sa Biblia, hindi siya tao. Okay. Pambira, ba't may sinabi ba kung hindi tao si Maria? Ayan. Sabi mo kasi, pag ako nagsalita, wala sa Bible. Nasa Bible sinabi ko eh. Official na katuruan ng Katoliko, si Mother Mary ay tao. Tanga ka pala dyan, Bek. Ayun. Hindi talaga kaya makipag-usap na Maginoo. Alam nyo, pag kayo naniwala sa taong ito, pag kayo umanib sa iglesia niya, kung gaano karumi ang bibig niyan, magiging marumi rin yung mga bibig nyo. Yan ha. Example yan. Si Jared Almasora, kung anong naituro sa kanya ng puno niya, siya yung bunga. Okay. Ano? Nakapag-book na kami. Di tumuloy ka. Tumuloy ka, haharapin pa rin kita. Ang hirap sa'yo. Hinihingi ko yung Facebook ko para makausap. Sige. Pumunta ka sa 31. Sabi mo kasi dati, hindi ka makakarating, wala kang pamasahe. Kaya ayun, Meron na nga eh. huli ka na nagsabi.
Kaya nung sinabi mo yon, wala kang pamasahe. Wait lang. Kaya sinabi mo sa akin, wala kang pamasahe, pinaabot ko sa presidente. Bro, mukha yatang di mo na matutuloy yung ano kasi wala siyang pamasahe. Sabi ng presidente, eto na lang bro, ating ilipat sa 24. 24 ng February. Then, tapos, kay Father Darwin, February 24 din. Ibig sabihin, Almasora, pagkatapos ng debate natin, si Father Darwin naman may debate. Pero ang kaharap niya, hindi ikaw. Harap ko si Father Darwin, magkakatapos tayo. Ay nako. Sige, iharap sa si Father Darwin sa'yo. Basta ang topic about Mary. Payag ka. Ha? Kasan? Alis na? Ano? Ito tema. Lalabanan ko si Darwin Gitgano, ha? Lalabanan ko si Darwin Gitgano sa isang tema. Kung bale maganda dalawa tema namin dahil kung ikaw makakalaban, sayang yung pamasahe dyan dugong eh. Ay nako, magpapatutsada pa eh. Mga alipusta pa eh. Ay nako, mahirap talaga sa isang tao ang magpakamaginoo. Mahirap talaga sa isang tao ang magpakamaginoo. Pinapakita mo lang sa akin na hindi ka professional. Tama ang sinabi ni Rashid Indasan. Hindi ka professional kausap. Ha? Tama ang sinabi ni Rashid Indasan. Oh! At yata iba ng kausap ko. Pakinggan mo ako. Ako kasama niya. Pakinggan mo ako. Ah, teka, ikaw yung moderator, di ba? Sa debate nila ni Umbaw? Ang bias mo naman. Ikaw ba yung ipin? Ikaw ba yung ipin na moderator? Ikaw ba yon? Usul ka. Ikaw ba yon? Ikaw yung ipin. Ang bias mo maging moderator, bias. Grabe. Oh. Ang bias, kaya sabi ni Mark Umbaw, napaka-unfair naman ng debate nyo. Kaya pala gusto ni Almasora doon kay Aisel kasi ang moderator kontrolado niya. Samahan pala niya. Wag mo iniiba yung usapan, matutuloy kami saan. Nakapag-book na kami. O di mag-book kayo. Ako'y O sige na. ng pamasahe namin eh. O sige, pumunta kayo. Kaya kami pagmumukha mo doon kapag di namin harap yung pag di namin. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Wala pa akong inatrasan sa face-to-face debate. Huwag kang mag-alala. Hindi nyo ako kilala. Huwag kayong magpatutsada. Hindi nyo ako kilala. Wala akong pakialam kung kilala ka namin o hindi ka namin kilala. Boss, huwag kang magsabi na baka hindi ako sumipot. Baka pag nakaharap mo ako, bigla kang maihisa sa lawal mo eh. Kaya huwag kang masyadong ano. At saka I suggest kay Almasora, pag nagkaharap kami, ang gusto ko, gamitin niya lahat ng style ni Eli Soriano para lahat ng galawan niya, predictable ko. Okay? Alam niyo kung bakit? Ang dating daan, paboritong programa ko yan dati. Yan lahat ng style ni Soriano sa debate, kabisado ko yan. Pag ginaya ni Almasora si Soriano, aba, predictable lahat. Ganito, Jandugong. Ano? Jando. Ano? Ganito na lang. Iharap mo si Father Darwin, ha? Doon mismo sa 31, sana kumasa siya. Ay, hindi. February 24 ang kay Father Darwin. Bro, pasensya ka na. Sa 31, naharapin kita. Pero kay Father Darwin, sa February 24 eh. Hindi sana ikaw yung kalaban niya, yung pastor ng tinuod na Iglesia ni Cristo. Si Pastor, ano pa pangalan ng pastor na yon? Tinanong ko muna. Iba mga kalaban ni Father Darwin. Pero, kung gusto mo siyang makalaban, sa February 24 yon, nakaset na kasi schedule eh. Hindi naman pwede kami ang mag-adjust, ikaw yung naghahamon. Di ba? Ganito yan bro. Sa February 24, ako muna makakalaban mo sa alas 3. Pagka alas 6, si Father Darwin naman, payag ka doon. Ano? Ganito. Sige, call. Sa 31. Sa 31. Hindi. Sinabi na nga ng presidente. Nilipat ng presidente sa February 24. Nilipat niya, the same pa rin ng venue. At yung oras, the same pa rin. Pero yung alas 6 ng gabi, si Father Darwin nangaharap doon. Ibang kalaban niya. Sasabihin ko sa presidente, si Jared muna iharap sa kanya. Ano, papayag ka? February 24, ganito. Alas 3, ako kalaban mo.
Alas 6, Brother Darwin, kalaban mo. Payag ka doon. Ang tapin niyo. Patutunayan ko na sa demonyo yung kinaaniban ni Jandugo. Ano nga? Ano? Dahil miyembro siya dyan. Ano? Eto, ganito nga, Jandugo. Para may maayos tayo na usapan, gaya ng sinasabi ni Pablo sa 14:40, 1 Corinthians. Naku, ginamit pang unang Korinto 14. Hoy, yan ay patungkol sa pagsamba. Hindi yan patungkol sa pag-uusap sa Zoom. Tama ha? Gagamit ng talata si Almasora, out of context pa. Ang hirap dito kay Jandugo. Ano? Maganda face-to-face talaga kalaban. Oh yan, face-to-face talaga gusto ko. Bias, panay putak ng putak, parang bakla eh. Ah, nako. Ikaw yung bakla. Tinan mo yung debate mo, yung mga kids mo, baklang-bakla. Ewan mo gagayahin sa Soriano. Jandugo, ang ganito. Ah. So, paano mo ako? Huwag kang bastos. Binabastos. Ikaw yung bastos eh. Ikaw yung bastos eh. Jando, nakapag-book na kami ng ticket, Jando. O, di mag-book kayo. Adjust ng presidente ng Bulaan rin. Ay, hindi. Ang presidente ang masusunod. Hindi ikaw. Challenger ka lang eh. Dati kami nakadadayo, Oh, sa 31, bro, sa 31, kung darating ka sa 31, ako lang ang makakalaban mo, walang Brother Darwin. Sa February 24, dalawa kami makakalaban mo, pili ka doon. Anong gusto mo? Pili! Okay, ito. Sa 24 of February, pwede dalawa sila, no? Maganda. Hindi. Yung dalawa. Hindi. Dalawa, bro, dalawa. Alas 3 tayo munang dalawa. Pagkatapos natin, kayo naman ni Brother Darwin. Ganun yun. Ganun yun, bro. Hindi kami nagipag-debate na in company. 31, sa lang daw eh. Wala. Sayang pa matay dyan. No choice eh. Ito na, gumagawa na ng paraan para hindi matuloy. Ito ang style lang ang dating daan. Pakunwari ang tapang-tapang. Pag pinagbigyan mo, gagawa na paraan para hindi matuloy. Kaya nga hindi ako papasok sa live ni Esel kasi ang gagawin niya, gagawa siya ng paraan para hindi matuloy ang face-to-face debate. Huwag kang, kabisado ko yung style ng ang dating daan na kinokopya mo. Ha? Kabisado ko yung Almasora. Pikon ka na ba? Pikon ka na? Huwag ka muna mapikon. Ang aga-aga pa eh. Eto ha. January 31, sana yon. Kaso nagdahilan ka, wala kang pamasahe. Kaya pinamove namin. Ngayon na-imove na, sasabihin mo, mayroon na kang pamasahe. Kung saan yung imposible, doon ka papasok eh. Kung saan yung imposible, doon ka papasok eh. Nilipat namin, sabi mo, wala kang pamasahe. Ngayon, nailipat na, sabi mo naman, sa 31. Anong klaseng kukote meron ka? Sige, February 24, dalawa mga kalaban mo. Sa alas 3 ako, sa alas 6 Brother Darwin. Okay sa'yo yon? 31. Sa 31. Kung sa 31 ka, ako lang makakalaban mo. Okay kayo? Wala. Ikaw na. Para sabihin mo lang kasi sinasabi mo duwag. Ayan, talagang duwag. Huwag niyo gawan na para hindi matuloy. Okay? Gago pala yun. Kayo yung... Sige. Magmura pa kayo ng magmura. Alam niyo kung bakit? Pinapakita ko sa lahat ng nanonood ng aking live at sa live sa punto por punto pag nire-upload ko na ito. Ang ipapakita sa kanila kung anong may bibig meron kayo. Sige, magmura kayo hanggat gusto nyo. Para makita nila na ganyan ang bibig ng mga alipores ni Nicolas Perez. Di ba? Jando. Makinig ka muna, Jando. Ayaw mo naman kasi makinig. Nagsasalita kami eh. Ano? Sa 31, nakapag-book na kami ng ticket eh. Hindi, dumating ka. Bali ganito. O kaya nga, tanong kung susulpot ka. Susulpot ako, huwag kang mag-alala. Okay, maganda, nakaset na venue natin eh. Ay, hindi. Ililipat sa ibang venue yan, bro. Kasi, yung venue sana, doon yung reschedule. Kaso, dahil nagdahilan ka, wala kang pamasahe. Kaya, kung darating ka, hindi naman dyan, dapat eh. 31 dapat sana. Sa'yo mo kasi wala kang pamasahe. Kaya sinabi ko sa presidente, wala kang pamasahe. Kaya minove niya. Ngayon na i-move na, sabi mo 31. Meron sound system yan siguro? May sound system pero hindi na sa sa main venue. Maganda sana sa main venue.
O, edi saan tayo? Mas maganda sana bro sa main venue kung yung kung saan nasa sentro talaga tayo yung Tignan mo, panay-iwas ka na dyan to kung kailan pupunta kami. Dugong ka, hindi ka naman talaga para tumalon eh. bro. Hindi ka naman siguro bobo ano? Ano nga yung bobo sa Spanish, bro? Ano nga yung bobo sa Spanish? Alam mo yun, di ba? Ha? Ano yung bobo sa Spanish? Kakasabi ko na nga eh. Sabi ko na nga eh, sa January 31 haharapin kita. Pero wag kang mag-expect na ang venue the same pa rin. Alam mo kung bakit? Kapatulan lang kita. Ha? Kasi kung kailan nailipat yung schedule, saka mo sabihin nakapag-book ka na. Patingin nga ng ticket, bro. Patingin nga ng ticket. Patingin nga ng ticket. Paano mo nga yung ticket, kapatid na? Picturean mo nga, send mo nga sa ano? I-send mo nga doon sa ano? Nakapag-book na nga, ang kulit mo naman eh. Sige, i-picturean mo yung ticket. I-send mo doon sa ano, sa kachat mo kanina. Para i-forward niya sa akin. Sige, picturean mo yung ticket. Kapatid na Erin. Ito, pag hindi kami sumipot ng 30... Sige na. Picturean mo na. Nakapag-book ka na, di ba? Bro, picturean mo na. Bro, picturean mo na. Pag hindi kami sumipot ng 31... Hindi. Nakapag-book ka na, di ba? Picturean mo yung ticket. Send mo sa ano, sa kachat mo kanina. Yan ang hamon ko sa inyo. Hindi, huwag kang magdahilan. Picturean mo yung ticket. Alam ko sinungaling ka eh. Hindi, alam ko sinungaling ka eh. Isesend namin. Hindi, alam ko sinungaling ka eh. Ha? Style ng MCGI yan eh. Alam ko sinungaling ka eh. Picturean mo yung ticket. Send mo doon sa ano, sa kachat mo. Ito nga, ganito nga dyan, Dugo. Pag hindi kami sumipot ng 31... Hindi, nakapag-book ka na, di ba? Dinadaan kita sa malumanay na paraan. Hindi. Sabi mo kasi, nakapag-book ka na. Kasuhan nyo kami. Hindi, sabi mo, nakapag-book ka na. Kasuhan nyo kami. Picturean mo yung ticket, send mo ngayon. Sige, isend mo doon sa kachat mo kanina, para i-forward niya sa akin, sige. Kasuhan nyo kami. Sige na! Magsisinungaling ka pa, halatang halata. Nakapag-book na daw. Sige, picturean mo yung ticket. Ngayon din, picturean mo yung ticket ngayon din. Naman talaga kung dugong na to, ano? Sinungaling ka kasi. Paanong sinungaling? Sige na nga, nakapag-book ka na, di ba? Picturean mo ang ticket, send mo ngayon. Ano mo nga, kapatid na... Picturean mo, send mo ngayon. Ano? Sige na. Kaya na, sagip lang, maghintay ka. Alam mo, maghintay ka dapat eh. Sige. Mga niya, nasa 24 may pinangkawikaan niya. Sige. Wag ka na mag-ano dyan. Patutsada eh. Sige, picturean mo yung ticket. Mas maganda. Eto, netong araw na mismo na to. Hindi. Isesend namin. Ngayon din. Hintayin ko. Nagmamadali siya eh. Isend mo. Ang sabihin mo, nagsisinungaling ka. Hindi mo ako maluloko. Style lang ang dating daan yan eh, pakunwari. Ha? Wala talaga to. Kaya nga sabi ko sa iyo, kapag kokopyahin mo ang style ng dating daan, predictable ka lahat ng kilos mo. Okay. Oh. Sige na. Picturean mo, isend mo ngayon. Malumanay ako dyan. Hindi. Kasi ayokong tuloy. Hindi, nakapag-book ka na, di ba? Okay na. O, nakapag-book ka na. Sige, picturean mo, isend mo ngayon. Isesend nga. Pero itong araw na rin ito isesend. Hintayin mo lang kasi eh. Nakapag-book na nga ng ticket eh. O ito, pag hindi kami Sige na. Picturean mo na. Bro, picturean mo na. Isend mo ngayon din. Huwag mo na patagalin. Dahil alam kong wala ka pang ticket eh. Magsisinungaling ka pa eh. Wala daw, kapatid na yan. Sige na, isend mo na. Hanggat wala kang may papakitang ticket sa akin, para sa akin nagsisinungaling ka ngayon. Pero kung may ipakita mo na, sige, tama, totoo sinasabi, nakapag-book na nga ito. Ngayon, magbitay. Sige, ngayon, pag naipakita ba namin dyan? Sige, ipakita mo na ngayon. O yung anak ng Diablo na nasa... Sige, anak, dali mo, pagsada anak ng Diablo. Kayo ang anak ng Diablo, sinungaling kayo eh. Ang hirap dito kay Django. Sige na. Ngayon, i-edit niya to, ikakatat Sige, niya to, edit. Naka-live to ngayon, bro. Naka-live to ngayon. Sige, isend mo ngayon. Kung naka-live o hindi, ano? At patutunayan ko lang sa 31 na yung mga pinagsasabi mo, babalik rin sa'yo yan. Kumbaga, Sige na, bro. Isend mo ngayon, bro. Ano mga kapatid na... Isend mo ngayon. Kapatid na Erin. Hintayin mo lang.
Hindi, ngayon lang. Hintayin ko lang. Tatakbo ba kayo sa airport eh? Hindi, ngayon na. Magkita-kita rin tayo sa 31. Hindi. Sabi nyo, nakapag-book na kayo, di ba? Nakapag-book na kayo, pera mo pag ginamit. Sige ngayon na, send mo na ngayon. Kasi pag hindi ba kayo nakapag-book, bro, ganito kayo sa no? Pag hindi ba kayo nakapag-book, I suggest, ilipat nyo na lang sa sa February 24. Kung hindi ba kayo nakapag-book, doon na sa February 24. Bro, kung hindi ba kayo nakapag-book, bro, I suggest, ilipat nyo na sa 24. Pero kung nakapag-book kayo, sige, picturean mo, isend mo ngayon din. Nakapag-book na pala kayo eh. Sige na. Sige na bro, nakapag-book na kayo, di ba? Kung talaga nakapag-book na kayo, sige, send mo. Ganito, Jando. Alam ko, ikihigitin mo ako dyan eh. Kinukuha pa nga, matuto kang maghintay. Kunwari pa to. Hindi ka naman bading eh, no? Kunwari pa to. Kung nakapag-book na kayo, nandyan na yan. Nakapag-book na kayo eh. Kaya nga eh. Yo, sige na. Pati yung Eric nga, naiwan din sa kanila, kaya nga hindi yung video. O sige, puntahan niya. Puntahan niya, isend mo ngayon at titingnan ko. Kung nakapag-book na kayo, di nakapag-book na. Sa Bulacan pa yun. Tingnan mo! Kapatid na Eric. Napakasinungaling mo talagang tao ka. Ha? Napakasinungaling mo talaga. Mas maganda ganito na lang bro. Alam ko hindi ba kayo nakapag-book, kaya mag-book kayo para February 20 na lang bro. Para sa 24, ready na ang lahat. Pagkatapos ng debate natin sa alas 3, ang susunod makakaharap mo, Father Darwin. Ang tema, patutunayan ni Father Darwin na si Mama Mary is Immaculate Conception. Pero tandaan mo ha, hindi kami Bible alone. Balik tayo dun sa ala, Jando, balik tayo. Hindi. Hindi, wait lang. Nililinawan ko lang bro, nililinaw ko lang ha. Bro, nililinaw ko lang bro. Wag kang masyadong kasi nilalabo mo eh. Nililinaw ko lang. Kung hindi ba kayo nakapag-book ng ticket, I suggest February 20 na lang kayo mag-book. Para sa 24 nandyan na kayo. At pag nandyan na kayo, etong masasabi ko. Sa alas 3 ng hapon ako makakalaban mo. Sa alas 6 ng gabi si Father Darwin naman. Para naman masulit ang pagpunta mo ng Tagbilaran. I suggest February 20 para sa 24 ready ka na. Para masulit ang pagpunta mo. Nakaharap mo na si Father Darwin, nakaharap mo pa ako. Ganun na lang bro. Alam kong wala pa kayong ticket, nagkukunwari pa kayo eh. Tatakbo pa kayo ng airport para kumuha ng ticket eh. O wag mong gawin yan, hindi mo ako maluloko. February 20 kayo kumuha ng ticket, para sa 24 nandoon na kayo sa venue. Okay? And then, para yung pagpunta mo sulit naman. Okay bro? Okay na ba yung bro? Ang labo mo kausap, Jando. Nakapag-book na nga ang kulit mo, wala lang yung ticket. Nagsisinungaling ba kasi? Hindi mo ako maloloko bro, wag ka na magsinungaling bro. Ito, isesend na. Pinapakuha lang sa pamangkin niya yung picture. Sige. Pag na-send mo, if nakapag-book ka na, ibig sabihin, Ano? wala akong magagawa dito kundi harapin talaga kita sa 31. Hindi pa nag-reply? O kaya nga, no choice nga sa 31. O, 31. Pero hindi mo makakalaban, hindi mo makakalaban si Father Darwin. Pupuntahan na lang namin sa parokya niya. Ay, hindi siya available dyan, bro. Pag nakipagdebate ka sa kanya, hindi patago. Mga MCJ talaga patago eh. Huwag niyong dalhin sa patago. Kung gusto mo makadebate si Father Darwin, I suggest February 20. Para sa 24, makadebate mo siya. Diba? Maganda yon. Hindi naman malabo. Hindi niya nasindong. Bro, sinusulit ko lang yung oras mo. Bro, sinusulit ko yung oras mo. Kung gusto mo talaga siyang makadebate at hindi, at least, isang beses lang ang pamasahe, di ba? Isang beses lang pamasahe. At saka nag-offer yung presidente na mahihigaan mo, huwag kang mag-alala, nag-offer siya.
Minsan Oh. takot pala talaga sa listos ng mga to, no? Anong takot? Haharapin ka nga eh, takot. Tingnan mo kung gaano kasinungaling ang ano na to. Napakasinungaling talaga ng tao na to. Ilang beses nang sinabi. Kagaya ni Oro nga, dinayo ko eh. Debate lang eh. Huwag kang magyabang. Yung debate mo, isa lang yata public debate mo, si Rashid Indasa, pinaglaruan ka pa. Akalain mo, unang Timoteo 6:16, pwede sa ama, pwede sa anak. Pinaglaruan ka ni Rashid Indasan doon, nagmukha kang kulelat doon. Huwag mo ko yayabangan, isa lang yata public debate mo eh. Huwag mo ko yayabangan ha. Yung iba mo, mga online lang. Moderator, bias pa. Bias pa. Doon talaga sa debate kasi sabi ko 31. Nako. Bro, kakasabi ko lang bro, sa 31 haharapin kita. Pero don't expect makakalaban mo si Father Darwin kasi sa 24 pa siya available. Kaya sabi ko, para masulit yung oras mo, sa 24 na lang, para sa alas 3, ako ang kalaban mo, sa alas 6 siya naman. Hindi ka naman siguro bobo, di ba? Kakasabi ko lang eh, papatutsada pa to sinungaling na to eh. Style mo na Eli Soriano, bro. Basura yan. Gagayahin mo si Eli Soriano, basura yan. Ha? Huwag mong gagayahin yun. Diba? Kung gagayahin mo si Soriano, bawat kilos mo, predictable ko. Huwag mong gagayahin. Tingnan mo, nabasa ka ni Rashid, nagbuka kang kulelat doon. Kalahin mo, unang Timoteo 6:16, pwede sa ama, pwede sa anak. Eh, ang unang sagot, ama. Nung naipit na, pwede sa ama, pwede sa anak. Tuwawa ka naman dyan. Ha? Jando, face to face tayo sa Tagbilaran kahit huwag mo na sa akin ilaban yung O, sige. Face to face sa Tagbilaran. Sige, punta ka rito. Wala eh. Hinahamon kita, punta ka rito. Mic ni Janto. Hinahamon kita, Almazora, face to face, punta ka rito. Ayusin mo muna. Ang ganda yung programa. Ganito na lang kapatid na SL, ako na lang lalaban. Kapatid na SL, ganito na lang, ako na lang lalaban dyan sa Jandugo. Tatayuhin ko yan. Tatayuhin ko yan sa Tagbilaran. Ang tema natin, patutunayan ko na ang Catholic Church ay sa demonyo ayon sa Biblia. Umasa ka! Sa Tagbilaran tayo. Dialogue to sa pagto. Oh, tama? Ano pa ibang sinabi ni ni Almasora doon? Pakinggan niyo ha. Ano yung isa pang sinabi ni Almasora? Ito. Oh, tingnan niyo. Ito. Tinanggal. Jando, kakasya ka ba? Sa Tagbilaran tayo, face to face. Nilalaban yan. Punta ka rito. Nilalaban niya. Almasora, punta ka rito. Hinahamon kita, punta ka rito. Pag-usapan natin ngayon. Oh, sige. Tayo ngayon. Biyahe kami dyan sa Tagbilaran. Sige. Anong gusto mong topic natin? Yeah. Sige. Ito, patutunayan ko na ang Iglesia Katolika Apostolika Romay sa demonyo ayon sa Biblia. Sige, basahin mo. Sige, sampulan mo ako, basahin mo Doon sa nga sa talata. diskusyon, hindi ka pa naman ingot. Ito hindi nakakaintindi. Oh, sige. Ang hirap yung tanga kausap. Sige. Ang hirap Sige, yan ang topic Doon pa natin. kayo mag-usap tungkol dyan. Sige, yan ang topic Doon kayo natin. Sa Tagbilaran tayo mag-usap na tayo kami. Yan, tingnan mo. Itong batang ito, baguhang-baguhan, pinapakita walang modo. Ilabas ba naman yung paa niya sa screen? Ano kayang... Alam ko, bagsak ko sa JMRC. Kung sino mang pastor ang nagturo dito, shame on you. Yang estudyante mo, walang good morals and right conduct. Nagmumura na, nagpapatutsada na, nambabastos pa. Paano ako matatalo ng gaya-gayahan kay Eli Soriano? Walang originality. Pati ba naman yung, tinan mo yung kanyang kilo sa debate na ni Rashid Indasan. Mukha siyang bakla. Gunong. Para siyang palito. Iyaw mo kung ano-anohin dyan. Kano pa to? na si Janto, no? Ah, naku, nangiinis pa.
Bro, pasensya ka na, bro. Nararamdaman mo lang siguro na tila yata may pagka-Elisoriano din ng kilos ko, ano? Kaya patutada na lang. Naiinis na si Jando. Ikaw yung inis na sa debate nyo ni Rashid Indasan, eh. Kung paano ka pinahiya ni Rashid Indasan, sabi ni Rashid Indasan, tinan mo, may doktor, may professional. Be professional? Sus! Ano? Ikaw, be professional. Wawa ka naman. Kaya mo bang harapin si Indasan? Ay, nako. Hindi ganun ang ugali ng tunay na Kristiyano. Dapat... Bro, kung si Indasan, bro, okay naman si Indasan, pero hindi kami doon sa Cotabato na gusto niya. Ha? Hindi sa Cotabato. Kasi, ang problema sa dadalo sa Cotabato, eh. Hindi pwede yon. Dapat ang neutral ground, Tagbilaran, sabi ni Brother Wendell Talibong. Kaya, naghamon si Rashid, hindi na lang niya ang sagot. Ganon yun, bro. Tsaka, wag mong gagayahin ang style ni Soriano. Kasi pag ginaya mo, ang sagway, di bagay sa'yo, eh. Ha? Lalaki sa lalaki, ayaw mo makipag-usap. Paano kung lalaki yan? Bro, pangako sa... Ate nga ipakita yung debate ko sa Cagayan de Oro. Ate ipakita sa kanya yung ating debate sa Cagayan de Oro, ha? Tingnan ninyo, ha? Kung meron ba akong record na umatras sa isang harapang debate? Dando. Oo. Ate ipakita. Ayun lang. Ngayon lang. Ate ipakita kung meron ba akong record na umatras sa isang harapang debate. Okay, ito. Maganda to. Yan. Yan nyo, ha? Yan, oh. Okay, so, Ayan. pahulay sa karyot. Mga 3 minutes. Nagbantay Nga. sabat nga gibalaan sa Judaism. Ano man, Hebreo 4:7. Ayan. Kaya ko makipagdebate ng harapan. Ano pa? Yung sa Cagayan de Oro, nangyayas Cagayan de Oro. O, saan ba yun? Cagayan de Oro. At ipakita sa mga nanonood yung aking debate sa Cagayan de Oro. Kung sila, pinuntahan ko, ikaw pa kaya hindi ko sugurin? Hindi ko haharapin, kasi ako pala susugurin mo, ano? Ikaw pa hindi ko haharapin sa inyong aking laban sa Cagayan de Oro. Eto. Yan. Tinan nyo. Okay. Sa Apostolika Romana. Oh. Tanda kaning ti mga naadire, imulawang ang kunon nga di na siya mabasa sa Biblia o sa imong mga referensya na diha. Oh. Ako talaga humarap ako sa isang debate. Kaya pag pinangakuan ko itong almasora na ito na ibabagsak ko siya ng harapan, pangako sa iyo yan. Promise yan, bro. At wag mo kong aandaran ng ugali mo. Mapapahiya ka, tandaan mo yan. Ha? Wag mo kong aandaran ng ugali mo pagdating sa harapan. Dahil pag ginawa mo yan talaga, mapapahiya ka talaga. Promise sa'yo yan. Ha? Ano yun? Representante ka pala ni Nicolas Perez pala, no? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yung iniwanan ni Soriano kasi ang leader si Levita gugulan yung babae. Pumalit. Yung attitude mo, ibali ng kopyahin mo si Eli Soriano. Okay na lang sa akin yon. Pero wag mo kung paandara ng attitude mo. Tinisiguro ko sa'yo, harap-harapan, ibabagsak talaga kita. Wag mo kong andaran, okay? Tsaka, maganda yung yung face-to-face. Dahil yung ating moderator, abogado, hindi uubra yung style mo. Kasi yung debating na natutunan mo, debating kanto, boy. Ha? Ano? Jando, hello. Ano? Jando. Ano? Ganito pangako namin, JB, Pupunta kami sa 30, sumipot ka, hanggang 31, nakapag-book na kami. Yan lang ang sasabihin ko, Diyos naman ang saksi niyan, 8:33 ng Roma. Naku, pupunta na naman ang ang layo na naman ng tinakbo. Out of context na naman ulit.
Ano ba naman to? Tatakbo ng talata, out of context naman ng paliwanag. Ay, nako. Wala na bang bago ito? Tignan nyo Ang ginamit ng talata, unang Korinto, 8:33 ng Roma. Basahin natin yung 8:33 ng Roma. Sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Meron ba pinili ang Diyos na palamura? Meron bang pinili ang Diyos na bastos kausap sa camera? Bro Jando, meron. Ayun. Wala. Yung kausap mo ngayon. Hindi pinili ng Diyos yun. Ayun ba? Nakakatawa ka, walang respeto, walang modo. Walang modo yun. Akalain mo, dahil hindi umuubra yung style niyang pangiinis sa akin, ang pinapakita sa camera yung paa niya, na ang dumi-dumi naman. Hindi uubra yan. Hahamon-hamon ka, tapos, tingnan nyo eto nangyari. Una, sinabi ko sa kanya, na dyan, sabi niya, bigyan mo ko ng araw, oras! Saan ba yun ate-ating ko rin yung hininga niya ako ng ano bang araw, oras? Hininga niya sa akin yun, ito yun Pakinggan ninyo Hininga niya sa akin yung ano bang araw, oras. Ito yun. Ito. Pakinggan nyo. Hindi lalaban yan. Yan, dugo umarap ka lang. Kakasabi ko na nga, di ba? Parang ano yan Kakasabi, bro, parang ni Darwin din yan. kakasabi ko lang pumunta ka rito, magharap tayo O kaya nga, kinakausap natin pa ngayon kung maisip natin ang kulit mo pala Anong specific na topic patungkol sa Iglesia Katolik ang gustong pag-usapan natin? Ayoko yung parang kang pulang langaw. Ayoko yung parang langaw ka na pula yung puwet kung saan-saan dadapo. Ang gusto ko, specific tayo. Sige. Tapos na magayong itlog pambihira kayo, nangaalikos ka. Sige na. Sagot na. Ano ang gusto mo? Para ka talagang dugong. Ano ang gusto mong talakayin natin? Patutunayan ko na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay sa demonyo ayon sa Biblia. Mahabang topic yan, Jan Dugong. Mahabang topic yan. Ngayon, kakausapin kita. Bro, mahabang topic. Anong sabi mo, bro. Anong araw, anong oras, at sinong moderator. Dadayo kami dyan sa Tagbilaran. Pumasa ka. Ano nyo? Sabihin mo anong oras. Balikan natin. Wait lang. Sabi niya, sabihin mo anong oras. Ito. Hindi lalaban yan. Ano ang gusto mong talakayin natin? Patutunayan ko na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay sa demonyo ayon sa Biblia. Mahabang topic yan, Jan Dugong. Mahabang topic yan. Ngayon, kakausapin kita. Bro, mahabang topic. Sabi niya, anong date? Anong sabi mo, bro? Anong time? Bro, sabi mo, bro. Anong araw? Anong araw? Oras? Anong oras? At sinong moderator? At sino yung moderator? Dadayo kami dyan sa Tagbilaran. Dadayo kami dyan sa Tagbilaran. Sabi mo? Humingi siya ng date. Binigyan ko ng date. Ang binigay ko ng date, January 31. Alam mo anong sabi ni Almasora? Wala akong pamasahe. Doon natin sa online, hindi pa magastos. Doon tayo sa live ni SL. Huwag kang matakot. Sabi ko sa kanya, ito, January 31. Alam nyo, marami akong talagang beses inisi sa kanya na January 31. January 31. Kaso, sabi talaga wala siyang pamasahe. Sabihin, kung saan yung imposible, doon siya. Alam niya kasing ayaw ko sa online, kaya doon niya gusto sa online. Di ba? Ayaw ko sa online ng debate namin dalawa, kaya gusto niya doon sa online. Kung ano yung ayaw ko, doon siya papasok. Yan ang style ng dating daan. Kung ano yung ayaw mo, doon siya papasok.
Kasi alam niya, ayaw mo dun eh. Kaya pag ayaw mo dun, doon siya, ayaw mo dun, takot ka. Yun ang style. Yun ang style, di ba? Nang ang dating daan na kinokopya ni Almazora. Di ba? Tapos ano nangyari? Sinabihan ko yung presidente. Ang reason kasi niya, wala siyang pamasahe. Okay. So, wala siyang pamasahe. E di, ano na? Ang presidente nag-decide. Inilipat sa February 24. Ayan. Okay. Sa February 24, doon na ang debate. Sinabi sa kanya, bro, nilipat yung debate nyo sa February 24. Ayan. Ano sabi niya? Pambihira, nakapag-book na kami. Kung saan hindi pwede, doon siya papasok. Una, sabi ko, hindi pwede sa online, doon siya papasok. Kaya sabi ko, January 31. Ay, hindi, online lang para hindi magasto. Nilipat na presidente sa 24. Baka kako may pamasahin na. Nang nilipat sa di naman niya, sa 31 nakapag-book na kami. Kaya ngayon, nakapag-book na daw siya. Sendan mo ko picture, nakapag-book na kayo. Ayan, doon sa malayo yung bahay ni Elipin na sa Bulacan. Pag nakapag-send ako sa'yo, John Dugong, aminin mo ba? Na ko sinasabi sa 1844. Saywar mo, bulok! Saywar pa siya. Saywar naman niya, bulok. Kalahin mo? Ilang beses niya sinabi? Ha? Ilang beses niyang sinabi? Nakapag-book na. Pakita mo sa send mo sa akin. Ay, ando sa Bulacan. Huling-huli ang kasinungalingan. Tapos Roma 8:33. Ha? Pakinggan nga natin. Wait lang ha. Pakikinggan ba ng Diyos ang dasal ng mga nangaalipusta ng tao? Ha? Itong si Almazora, feeling niya, ang dalisay-dalisay niya, pero ang bibig, palamura. Ngayon, sabi niya, naiinis na si Janda. Bakla. Sabi ko, di ba, huwag mong gagayahin si Soriano. Kahit lalaking-lalaki ka, pag ginaya mo yun, nagmumukha kang bakla. Sabi mo naman, ang galit na si Janda. At tila yata napapansin niya na nalalabanan ko yung mga patutsada niya. Pasensya ka na ha. Paborito ko kasing programa dati ang dating dani. Kaya lahat ng estilo ni Eli Soriano nakakabisado ko. Ha? Tingnan niyo yung nangyari doon na pinasok ko yung live ni SLTV. Sabi ko kay Agustin Taliser. Bro, pakisabi sa kanila, bro, na pag ako nagtanong, huwag siyang gaganti sa akin ng tanong. Anong ginawa? Talagang gumanti ng tanong. Anong sabi niya? Bro! Sabi niya, bro, pinapakonfirm ko lang naman sa iyo eh. Pinapakonfirm ko lang naman sa iyo eh. Nangangaral ba talaga si Pablo ng exorcism?
Sabi ko, wag mo akong tanungin kasi ako'y naparito para ikaw ang tanungin. Patunayan mo na lang yung sinabi mo. Hindi, di ka lang. Kinakonfirm ko lang naman eh. Ano pa sabi ni Larry Silva? Ay, ganda. Wag kang makulit dyan. Pinapakonfirm na naman, hindi mamahirap yun eh. Nagtutulungan na. Sabi naman ni Almasora, Hoy! Esel! So, dadayuhin ko yan si Jando sa Tagbilaran. Ako na lang ang haharap. Yabang nauna yung hangin. Tinan mo, hangin lang pa sa ulo ng meron sila. Nangyayari. Tingnan nyo na nangyayari, ha? Sabi niya, nagagalit na yan. Ito hindi ko makalimutan eh. Nagpakita ng talata si Esel sa kanyang live. Anong sabi na Almasora? Oy, kapatid na Esel, walang ganyang screen si Jando. Kapatid na Esel, walang ganyang screen si Jando. Nang ako'y naglabas ng talata sa screen, gaya ng ganito. Ano nangyari? Tulala si Almasora. Tulala. Dilalaban yan. Tulala bigla. Wait lang. Kakasabi ko na nga, di ba? Biglang si Almasora. Tumahimik siya nang naglabas ako ng talata. Sabi niya kasi, kapatid na Esel, walang ganyang skill si Jando. Tingnan niyo kung anong klaseng mga tao kayo. Ha? Sino kaya mga nanay niyo? Kung sino man ang pastor na nagturo kay Jared Almazora, shame on you! Nagpapahintulot kayo ng debater, wala namang good moral and right conduct. Alam niyo kung bakit? Kasi naramdaman niya hindi yung style niya, hindi na nangyari yung style niya. Sasabihin niya kagad, pinapakita yung kanyang paa. Ay, naku, ang dumi-dumi naman. Anong klaseng kausap tong mga taong to? Di nila ako kaya? Pakita na lang ng paa, ang dumi-dumi naman. Hoy! Almasora, wala bang tubig sa inyo? Grabe ka naman. Pambihira ka naman, oo. Papakita ka mo na ng paa, dumi-dumi pa. Yan mo, anong klase? Anong naituro ng niya? Ng leader niya sa kanya? Kahit tayo ganito lang, never din ginawa na mapakita ng paa. Siya talaga, grabe siya. Talagang pa pinapakita. Ang dumi-dumi pa. Ay, nako, ewan ko na lang sa mga taong ito. Yung sabi sa kanya, sige, kopyahin mo si Eli Soriano dahil para lahat ng kilos mo, predictable ko. Tingnan nyo na nangyari doon yung kami ni Esel. Hindi umubra yung kanilang style. Alam nyo kung bakit? Kasi style nila kasi doon, pag sinagot ko yun, kino-confirm ko. Ganito, Brother Jando. Kasi kino-confirm mo sa ang talata, ayun na, sunod-sunod na yun hanggang matapos ang programa. Sinabi ko, teka muna. Ako'y naparito para ako ang magtanong. Sabi naman niya, teka, hindi pa ako tapos dito eh. Nag-confirm ka kasi. Yun ang style niya. Nag-confirm ka kasi.
Sagutin mo ang tanong. Kaya galit na galit si SLTV kasi yung burden of proof, di niya nailipat sa akin. Hindi niya naipatong sa ulo ko yung kanyang burden of proof. Hindi umubra. Style nila, lahat. Wasak. Ito pa si Jad Almazora. Pasok ka sa live ni SL. Huwag kang matakot. Napakaduwag mo naman eh. Sabi ko kay SL, magdebate muna kami face to face, saka na ako papasok. Kasi pag pumasok ako, sabi naman ni Almazora ganito, ay naku dyan, dugong! Andyan ka na! Andito na ako! Simulan na lang natin! Takot ka! Very predictable. Sige, kopya nyo pa si Soriano. Very predictable lahat ng kilos nyo. Bibitaw-bitaw ng talata. Akalain mo, ginamit unang Korinto 14 gawing sa kaayusan ng lahat? Ano yun? Sa usapan sa Zoom? O sa pagsamba sa simbahan yun? Masaya yung sinabi nyo, unang Korinto 14:40, ha? Tinan nyo, ha? Wait lang. Ate, pakita sa screen yung ginamit nilang unang Korinto 14:40. Okay, ating simulan yan dito sa unang Korinto 14:27. Tinan ninyo, ha? Unang Korinto 14:27. Ano sabi dito? Tinan nyo. Kung may magsasalita na sa ibang wika na hindi natutunan, kailangan 2 lamang o 3 at huwag sabay-sabay at dapat may magpapaliwanag. Saan ito mangyayari? Sa simbahan. Tuloy natin ha. Doon naman tayo ngayon sa verse 31. Ano sabi sa 31? Sapagkat kayong lahat ay maaari makapagpahayag ng mensahe ng Diyos ng isa-isa, upang matuto ang lahat at mapalakas ang kanilang pananampalataya. 34. Ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga pagtitipon nyo dahil hindi sila pinahihintulutang magsalita. Dapat silang magpasakop sa mga lalaki ayon sa sinasabi sa kautusan. 37. Kung mayroon sa inyong nag-aakala na may kakayahan siya magpahayag ng mensahe ng Diyos o sumasa kanya ang banal na espiritu, dapat din niyang kilalanin na ang mga isinusulat ko sa inyo ay utos mismo ng Panginoon. 39. Kaya mga kapatid, pakahangarin ninyo makapagpahayag kayo ng mensahe ng Diyos at huwag ninyong ipagbawal ang magsasalita sa ibang wika na hindi natutunan, ngunit gawin ninyo ang lahat sa maayos at wastong paraan. Anong tinutukoy dito? Yung kanyang version niya, yung ang dating Biblia ating gamitin, sabi ganito sa 40, datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ng lahat ng mga bagay. Nag-uusap kami sa Zoom. Tapos sabihin niyo sa akin unang Korinto 14:40. Tingnan niyo kung anong klaseng tagapagturo yan. Gagamit-gamit ang talata, hindi naman nauunawaan. So sinasabi sa unang Timoteo 1:7 na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan. Bagaman, di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi. Gamit ka talata, mali naman yung paliwanag mo. Sabi niya, Tendo, pag naipakita ko sa iyo, na-isend ko sa iyo, ang aming ticket na naibok, aminin mo ba? Hindi ko yung nasa 1 sa 44. Ha? Anong ako yun? Wala pa ako nung panahong yun. Ang
kausap doon, yung mga Hudyong kumakalaban sa ating Panginoon. Ba't ako sasali doon? Ano ba naman yan? Gamit-gamit talata, out of context naman. Daan ninyo, ha? Ha? Hoy, makinig kayo. Ha? Ikaw, Almazora, kinig ka. The more na kokopyahin mo si Eliseo Soriano, the more na magmumukha kang kulelat. Bakit? Lahat ng galaw mo predictable ko. Ano ba naman to? Sige na, napahaba yung ating usapan. Bro, tanong ko lang, anong ginawa ni Soriano ng isang lalaki sa hotel? You know na. Ano yun, di ba? Ni Michael Sandoval, na-booking ni Michael Sandoval yun, na meron siya kasama doon sa hotel. Hindi ako nagsabi nun sa Michael Sandoval, ha? Baka ako yung pakasuhan ninyo, sa Sandoval lang sabi nun. Sabi ni Ganggang Padillo Calamba, lakas ng tama ni Almasura, bro JD, kasi malakas din yan sa lumaklak ng ihi. Sabi ni Soriano, drink your own juice. Inumin yung ihi nyo. Nanalo ko, tinanong mo siya dati dyan eh. Turo ni Soriano. Inumin mo ihi mo. Sabi niya, hindi ko naman loko-loko. Natanong ko si Almasura nun. Yung aral na pinagbumura ko ni Almasura. Ano ba naman yan? Wala kang ibang style dyan. Yung style niya, ginawa niya doon kay Mark Ombao. Sabi niya, ayaw ko lang sabihin sa yung gago ka eh. Ayaw ko sabihin sa yung tarantado ka eh. Ayaw daw, pero sinabi niya lang niya. Pakunwari pa. Tapos yung moderator nila, bias. Sabi kasi ni Mark Ombao, sa usaping ganito, huwag tayong paramihan ng talata. Sabi ni Mark Ombao. Ano ginawa ni Rashid? Ito, binanggit mo ito. Huwag paramihan ng talata. Tanong, saan mo mababasa sa Biblia na huwag paramihan ng talata? Alam nyo, wala namang sinabi si Mark Ombao eh, na ayon sa talata sa Biblia, huwag paramihan ng talata. Walang sinabing ganun si Mark Ombao. Sabi niya, hindi ba binanggit mo ito? You are under cross. Style pa rin niya ni Eli Soriano. Saan? Doon sa debate niya. Wait lang. May tumatawag. Hello? Hello, brother. Ako eh. Saan po ba galing yung Bible ng ibang relihiyon? Saan galing yung Bible ng ibang relihiyon? Okay. Nag-translate sila ng kanilang sariling version. Ganun din. Lumabas yun, 1611, yun ng King James Version. Ano po yun? Galing sa Vatican din po? Hindi. Hindi galing sa Vatican yun. Yung kanilang kinopyahan, yung Codex Sinaiticus yata, pero nakapagtataka, ba't meron silang 16:9-20 ng Marcos? Kasi ang Codex Sinaiticus, wala siyang Mark 16 verses 9-20, wala nga yung Codex Sinaiticus. Yung kung saan kanila kinopya yun. Basta ang alam ko lang, nag-translate sila ng Biblia noong 1611, at yun ang King James Version. Angel version. So, ibig sabihin, inaaral po nila, ganun. No, siyempre. Gusto nilang magturo eh. Kasi pag nagturo sila, pera na yan. Ano po ba sa Hebreo mababasa na dinadalisay ng mga apostol yung Bible? Sino po yung nagdadalisay nung sa kanila? Wala sa Bible yun. Sa Hebreo, nababasa ko, dinadalisay ng dugo ang banal na kasulatan.
Walang ganun. Hebreo? Hebreo? Sa Hebreo po. Yun lang ha. Nababasa ko po yan yung patay na manunulat. Ganun yung patay na dapat ang nagsusulat. Ha? Gyartihan na. Dapat na ako senara. Naperting kapasok ko senara. Ano? Bekis ko senara. Sabi po mo din yung anak pulbos. Wow. Ins mamapayta pipi kulon kay mama. Si Papa di kukulunan. Artihan ako si Baby Quality ko. Pambibing clips? Ito bang ano? Ito nga? Para kayong siguliat ng boses. Ng clips na. Butang nga na clips na. Butang nga na. Ay, gitumban akong nawong. Wala na. Gapa kaya akong sa inara. Oy, huwag kayong magtingala ha. Huwag kayong magtaka kung maganda sa Senara. Alam nyo na. Ha? Kaya magtaka ha. Kiss the papa now. Kiss the papa now. Ano? Kato mo sa gawas ko. Huwag na kayong magtaka. Wait lang. Huwag na kayong magtaka kung maganda si Senara dahil yun sa akin. Okay. Anong tanong mo? Wala ako. Wait lang ha. May tumatawag. Ano naman? Sige. Inalang ko. Ilang ha? Hello po. Hello, te. Hello po. Yung tungkol po sa mga kapatid na INC, sino po ang nagkaroon ng otoridad sa kapatid po na Felix Manalo na nag-aaral din po siya sa ganyan? Wait lang ha. Ano sa'yo number? Okay na? Sige. Ano yan, te? Tungkol po doon sa mga kapatid natin na INC. Ano po si Felix Manalo na isang scholar din po ba? Ay, hindi scholar yun. Nag-aral siya, pero hindi siya pumasa. Yung Biblia po nila, katulad din po ba sa mga Katoliko? Hello, bro. Joseph, saman. Okay na? Lagi, ni-request lagi bago na pong sign in. Sama, don't allow o... Allow? Okay. Sige. Ano yan, te? Si Manalo, hindi yan Bible scholar. Kasi kung Bible scholar, yan yun sasabihin siya yung ibong mandaraget. Lote? Saan po galing yung mga pasugo po niya? Yung mga pasugo niya, yun ang kanilang turo. Yung mga kalokohan nila, nandoon din sa pasugo. I-accept na eh. I-accept ba na eh? I-accept na dili. Okay. So, proceed tayo, te. Ano yung tanong mo, te? Ano po sila po
sabi po kasi dun sa nabasa ko, fallen angel po sila o fallen apostle. Ang ganun po. Totoo po ba yun? Fallen angel, sino ang fallen angel? Kasi po sugo daw po si brother, yun. Ayun na nga. Inaangkin niyang siya ay sugo. Ang ginagamit niyang mga talata, yung mga talata na dapat kay Kristo at sa iba. Pero hindi siya tinutukoy doon. Halimbawa, sabihin ba naman, siya yung tinutukoy doon sa Revelation chapter 7 verse 9 ba yun? Atin basahin mo na ha. Tinan mo, sabi dito sa Revelation chapter 7. Na natin to. 7 yun eh. Ito, 7 verse 2. Sabi dito, At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Yung anghel na yan na umakyat sa sikatan ng araw, siya daw yan. Natagay ang tatak ng Diyos na buhay at siya sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang dagat, lupa, at ang lupa. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang punong kahoy hanggang sa aming matatakan ng kanilang mga noo, mga alipin na ating Diyos. Hanggang dyan lang. Pero, yung sinabi sa 4, at narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na tatakan sa bawat angkan ng mga anak na Israel. Di naman nakaputan ng Israel si Felix Manalo eh. Yeah. Wala pa rin po nakapasok na iglesia doon. Ha? Israel, ganun po. Wala pong nakapasok na iglesia sa Israel po, ganun. May nakapasok, pero wala sa sentro. May iglesia na po sa Israel? Nakapasok lang doon, pero wala sa sentro. Malayo. May simbahan na po sila? May simbahan nga, pero nasa malayo. Sa kanila po kasi yung sila po daw yung maliligtas. Ay, hindi. Ay, hindi, kasi sinungalingan yun. Sinungalingan yun. Kasi, sila daw yung re-establishment. Paano nangyari re-establishment? Hindi naman nawala ang iglesia tatag ni Kristo. Sabi ni Kristo, tandaan ninyo, kakasamahan kayo hanggang sa dulo ng panahon. Kasamahan sila hanggang sa dulo ng sanlibutan. Ang sasamahan kung nawala. Kaya nagsagawa ng re-establishment. Kaya yun, kalukuhan na yun. Okay na ba yun, te? Okay na po. Okay. Yun talaga ang nila na maliligtas. Sila lang maliligtas sa langit. Wala yun. Ano lang yun? Panaginip lang yun. Libre lang mangarap ka mintras buhi. Thank you, te. Thank you sa iyong... Sige po, magandang hapon po. Salamat po. Sensya na po't madaldal. Thank you. Yan. So, yun po ha. Sana, kung saan pwede, kung talagang matapang, doon papasok. Almasora, kung talagang matapang ka, kung saan pwede, doon ka pumasok. Hindi papasukin mo yung mga hindi pwede. Tandaan nyo, kung darating siya sa January 31, haharapin ko pa rin siya. Pero hindi na doon sa City Square. Hindi na City Square. Depende na kung saan kami pwesto sa tabi ng daan. Harapin ko siya. Harapin ko siya sa tabi ng daan niya gusto. Sige, tabi ng daan. Kasi may venue na sana na maganda. Sasabihin pa niya, pakunwari, takot kay Janda. Diba sa itong mga dating, ang dating doon, nandito na ngayon, alien! Ingon, sabi dito ni Luigi Anthony Lawat Laida, daghan pa may side comment niya si Almasora sa debate nila ni Mark Umba, pero moderator, yun, pakialam. Correct! Dami niyang side comment doon. Hindi pa siya marunong magtanong.
Dahil ba yung side comment? Pero pinakamatindi yung nangyari kay Rashid Indasa na debate niya. Pahiya talaga siya doon, grabe. Sumagot na siya eh. Sino yung tinutukoy sa unang Timoteo 6:16 na hindi mahawakan at hindi makita? Sino yun? Sabi niya, yung ama. Tama, yung ama ang sagot doon. Ngayon, ginagamit na, kasi may nakalagay doon kasi, tangi. Ito, pakita natin yung ano ha. Ngayon, sinundan siya sa term tangi. Dito siya sinundan ni Rashid Indasan. Unang Timoteo, ano yun? 6:16. Ayan, tingnan niyo ha. Dito siya sinundan ni Rashid Indasan eh. Na siya lamang ang walang kamatayan na nanahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao, o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan siya nawa. Yung unang sagot niya dito, ama. Yun ang tamang sagot. Ang ama. Kaso, Peppa Pig? Nag-sing sa gawas. Ano ito sabi sa 6:15, no? Nasa kanyang kapanahonan na ipinahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Dito kumapit si Rashid Indasan sa term tanging, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao, makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan siya nawa. Tinanong siya, sino yan? Sagot niya, ama. Tama yun yung ama. Kaso, yung topic nila kasi about sa divinity of Christ. So, ngayon, diniinan siya ni Rashid Indasan dito. Na ito tumutukoy sa ama, in which tama, ang ama talaga ang tinutukoy dyan. Na siyang walang kamatayan. Yung ama talagang tinutukoy dyan. Ngayon, naiipit na si Almasora, sinabi niya, pwede daw yan sa anak. Tinanong siya ni Rashid Indasan, ano ba talaga tama? Ama o anak? Sabi niya, pwede sa ama, pwede sa anak. Yun ang sagot ko, pwede. Panluluko yun. Ang talatang ito'y tumutukoy sa ama. Sabi niya, bakit? Yung katawang tao lang ang nakita, pero yung nasa loob ng katawang tao na siyang berbo, hindi nakikita yon. Anong sabi ni Rashid Indasan? Bakit? Nakikita nyo rin ba ang kaluluwa ko? Yung kaluluwa ko, nakikita nyo ba? Sabi ng mga tao, hindi. Ganun din yun eh. Pero nakikita nyo ba ako? Nakikita nyo ba si Rashid Indasan? Nakita. Yan, ganyan. May hawak na mikropono. Hindi nakikita. So, talagang tabingi siya doon, pinaglaruan pa siya doon ni Indasan. Tapos pinagyayabang niya sa akin. Yun lang yata ang public debate na ginawa ni ni Almasora eh. Yun lang yata. Pero I think, hindi naman siguro public yun, based sa venue na nakita ko, mukha yatang nasa loob ng, nasa loob ng hall. May aircon eh. So, nasa loob siya ng hall. Kung meron mang dumalo doon para manood, siguro, hindi naman kasing dami talaga nasa public. So, still, I am not considering it as public debate. Private yun, may camera lang. So, private pa rin yun. Wala sa public nangyari. Kung anuhin mo ko, dami ko ng public debate na hinarap, anuhin mo ko. Sabihin mo na baka hindi ako sumipot, grabe talaga. Dami kong debate na pinunta. Ito, ating silipin ng mga YouTube channel natin. Ating silipin yung mga YouTube natin, no? Para may pakita natin na tayo talaga ay sumisipo talaga tayo. Wait lang. Okay, ito tayo sa isa. Tayo sumisipo talaga ako, no? Hindi pakita yung yung nandun ako sa yung kalaban ko si
Junji. Jando versus Junji. Yung ano, yung Junji, saan yan? Junji. Nasa ano ko yun eh. Wait lang ha. Tingnan ko yung akin channel. Junji. Ay! Wait lang ha. Wait lang, hanapin ko muna yung ano na yun, yung debating yun. Yung nangyari doon sa ano, sa Plaza Independencia. Alam ko na ipagbati ako talaga, harapan eh. Pero siya, naku, propototsada, tapos yung kanila ni Rashid, mukhang nasa loob yata ng hall yun. Hindi naman talaga in public yun eh. So dahil naman ng video, di ko na matuntun. Wait lang ha, try natin dito. Wait lang. Try ko yung search yung payat. Payat ako dun eh. Wala rin. Saan ko ba nilagay yun? Wait lang ha. Jando versus... Wait lang, try natin. Jando versus... Wait lang. Ano ba yun? Yung ano, yung kinalaban ko yung ano. Sa Plaza, ito, Raplo Chavez, sa Plaza, sa ano to, sa sentro to ng Loon. Sabi po talaga yan public. Tapos kunwari pa siya. Hindi po talaga yun ako in public. Yung aming dalawa ni Jimmy Ranises. Sa ano yun? Sa Plaza Rizal yun. Yung aming dalawa ni Ismael Bahinting. Nasa ano yun? Nasa... Tinawag nyo nga ito. Pakita natin ito. Wait lang. Ano ba yung ano nun? Jobs Mendoza. Try ko lang ha. Baka matrace ko. Ito. Yung videos nito. Tingnan nyo to. Ito. Payat-payat ko pa rito eh. Yung kalabong ko si Bahinting. Ito. Yan. Naman ang oras kaya itong sugda na. Baliho ko big kasi mo voluntaryo timer. Ikaw ba? Ikaw? Sige kilo. Ha? Man na ba ng manluluwas, tiksim ba sila adlang Sabado? Litra por litra, kung ang tema mo yung pangutana, wala na teksto ka litra por litra sa tema man na. Wala mabasa litra por litra. Pero ako nang gisulti, na usa ni ana si Pablo, dito sa sinagoga, misunod sa adlaw Sabado, Dia del Sabado. Unya, ikaw na ibalo, na ang pag-adto niya sinagoga, dili down to meeting sa dayong, tungod kay ang mga referensya, every Sabbath, the Jews worship in the Sabbath day, in the synagogue. That's why it is very clear. Bidan Katoliko, adlaw sa Sabado. No. Ang mga apostol nagsimba adlaw Sabado human mabanaw ang manluluwas. Naa ba kay teksto mabasa nga human na ba ng manluluwas teksimba sila adlaw Sabado? Litra por litra kung ang tema mo ing pangutan. Kailan niya ha? Magkasimpayat pa kami ni Almasola dito. Ako nagigipagdebate ako public eh. Nang hindi pa nauso yung online, sa public ko nagigipagdebate. Almasura, wala pa agi.
Wala pa'y agi, di Almasura, nya hambog kayo. Purito isang atanan. Wala na yung agi, hambog irit pa dyan kayo. Yung sa pagkuhan, daog. Maganda kami bro JD, watching from Carmen Agusan del Norte, God bless. Sabi naman ni Shakira, yabang lang yan si Jared. Correct. Sabi ni Luigi Anthony Plaida, daghan pa may side comment sa Almasura si Almasura sa debate nila ni Mark Umbo, pero moderator lang yun, pakialam, correct. Yun pala, moderator, kasama niya sa bahay. Kasama niya sa bahay si ano. Sabi pa ni Ipin, hoy, ako yung nag-book ha, pera ko yung ginamit, ako yung nag-book. Talaga? Send mo nga. Ay, naiwan sa Bulacan. Ikaw, di ay to bro, kontra ni Bahinteng. O ako to, manulito ginitaran, ako to. Mura pa kong si Almasura og lawas ato, niwang kayo. Tinako niwang ato yun. Oh. Pero ito, among di pati ni Raplo Chavez, awan, ako nagtiyan. Okay. Dako pa ko debate, oy. Simingita pa na dire, sa kuwan, be. Ita pa na dire, napay, dagan dire. Oh. How about dito sa kuwan, sa... meron ba akong debate dito, eh. Yung kay ano, kay Junji, mo to, Junji. Yung ano? Plaza Debate, ito si Junji yung kalaban ko rito. Ito. Payat-payat ko pa rito eh. Old Testament, imong mabasa magsunan o ginganlan o kinsa kani iglesia o gipundar sa Dios bisan pa sa daan na tugon kong Old Testament. Ano lang. Loading pa internet eh. Nagsugod na sa alas 5:03. Sabi na po, minutos sa ako kung magsugod. Wala ka kawatay kay dali na magka-istorya. Okay, sige, nagdala. So, pinatigang ang record sa Biblia magsunan kapala sa Biblia ang mga referensya. Niwang po ko rin, ko sa Almasura niya kaniwang ano. Magpayat pa ako nito. Yan yung mukha ko. Kaya, so, hatag si Gobernador, unang pangutana. Akong unang pangutana, pangutana tayo, nagtima man ka may tungkol sa iglesia. Ini-iglesia ba ngayong gitima, membro ba kanini o dili? Napalik ko rin sa maya, kanasin mo na guys, patungkol ka man yung tinod yan. Okay, yung tinod yan, patungkol ka. Agi ang pangutana, kining iglesia ang imong susin, membro ba kanini? Ang akong ipamutulad, sumar sa tima balidan nga ang katauhan na iglesia ang gitugtog sa Diyos. Katong iglesia ang gitugtog sa Diyos, composed of 12 apostles on the Old Testament, mao sa iglesia nga akong pamatulaan nga nagbantay adlaw sa bulay. Wala ka mag-found out sa kapima kay ang karon may mong gipangutan akong pamatulaan sa iglesia nga gitugtog sa Dios. Even in the Old Testament times, sa akong ibasa nga sitas, nagbantay na sa adlaw sa bulay. Kung sa bagong tugon ang iglesia ang gitugtog sa Ginoo, composed of 12 apostles and disciples nagabantay sa adlaw sa bulay sumala sa Lucas 23:26 Okay, dito ka. Ako pangutan na waman dito ba? Nagtima man siya may tungkol sa iglesia nga naa sa Kalingawan, iglesia ang gitugtog sa Ginoo Hesus. Kining duha ka iglesia nga yang gisbutan, membro ba siya ni ini o dili? Okay, baga, membro ba ka ini mo? Bagudan, ginaot nga o basig na magkuhan ni sistema, basig ko niya mabasa, ang di pa matundaan, dili ang kumbaga membro, ang di pa matundaan sa iglesia, nga gitugtog sa Diyos, sa Old Testament, mabasa sa Biblia, na nagbantay na ang nagpapaulan. O nagpag-ogtogon na ang iglesia ng Tipundar, ni Ginungsos, composed of 12 apostles, o sa iya ang mga disipulo, John chapter 19 verse 38, mga disciples of God, o sa Lucas 23:45, katong mga disipulo nga ni Adto, sa luganan, o nga
nangandam sila adlaw dito, nangandam sila aplas kay usa ka to adlaw kay papandam og na mahurmay sila. So wala sa kasubuan katong mga iglesia sa dito po sa. So sayo sila ang pangutana magpalihog tumong sa akong ipamatuod. Ayaw pa sa imong pangutana. Itulog na pangutana. Doon ako siya mabasa sa iyang pagpamatuod karon. Na dunay iglesia magitukod di Ginoong Hesus na nagbantay sa Sabado. Ang nagbalaan? Doon na ba kayo mabasa nga doon ay iglesia kung sakot si Cristo ba, Sabon, nga nagbantay sa adlaw sa Sabado. Ang nagbalaan? Sa namino pa lang itong kantang mga igaligson. Ang Dixon. Balik ka, pagsaya, tumaling ko sa karon di ba? Kita niyo yan. Ako nagipagdebate, harapan Almasora, yung kay Rashid mo ka na sa loob lang yata ng hall yun. Tapos yabang-yabang na niya, pinaglaruan lang siya doon. Ha? Gusto niya makita kung paano siya pinaglaruan ni Rashid Indasan? Panoorin natin, no? Jared Almasora debate versus Rashid. Paano siya pinaglaruan ni Indasan dito? Yung isa, pwedeng dalawa. Gusto mo gawin ko pang... Walang sino mang tao nakakita word study Bible. At makilala him, wala siyang katulad. Ha? Brum? Oh, wait lang. Saan ba yung hinanong siya? Sabi rito, yung tanging Diyos, hindi na Kristo, yung kaluwalhatian. Yan ang sagot. Pambira, kaluwal. Si Jesus o iba? Si Kristo, yung katawang tao. Sagot ko, pwedeng kasama. Ay, ito muna, tungkol sa Timoteo. Ang sabi ko dito, okay. Pakinggan niyo to. Mamaya na break. Mamaya isa na. Okay, sige. Sa makakatulong. Pakinggan niyo to, ha? Ina niyo. Sandali lang. Kaya pakibukas mo nga yung Timoteo. Sa bandang huli yan. So, sa pagkakataong ito, mga kapatid, ito na po, cross-examination po. Kung cross-examine niya si Jared sa mga itinimbing bandang huli yan. Mr. Rashid Indasan, thank you. Wait lang, tinayin niyo, ha? Ito. Examination ako para siya Ang itanong mo, yung binasa ko, hindi yung binasa mo. Hindi po. Binasa mo, nag-iba ko. Mr. Moderator, sinasabi ko niya, yung binasa ko, giniba niya. Ito binasa ko. Pwede bang gibain mo to? O yan. Hinahabon siya dito ni Rashid. Nag-ibay mo yung binabasa ko. Sino po yung tanging Diyos dito? Kasi ito yung binasa ko Sabi mo, gigibain mo yung binasa ko. Ayan. Ito binasa ko. Tanging Diyos. Sino po yung tanging Diyos? Sige mo dali nasagot ako. Yung tanging Diyos na sinasabi dyan, sa talaan na yan, gusto mo malaman, Rashid? Sige, sasagot ako. Tatanong nga Yan, sasagot ako. Ang tinutukoy dyan na tanging Diyos ay ang babae. Yan. Yan, no? Wait lang. Yan na, sumagot na siya, ha? Ang tinutukoy dyan na tanging Diyos ay ang Ama. Sumagot na siya. Mamaya, maiipit siya, babawi naman siya dyan. Ha? Naipit siya dun Sabi naman niya, pwede. Pwede sana. Naku. Wala talaga, wala talagang kwenta talaga. So, hirap pala pa kapag uminom ng ihi, nakaka-hamburger at Tapos kayo yung tubag, pero tulibagbag man. Layo raman ang tubag sa pangutana, Si Danny Cogtas ang moderator, bro, Jando. Yes, Danny Cogtas ang moderator ato. Asa na dapit, bro? Plaza Independencia. Tungkay Bahinting sa Plaza Rizal sa Tagbilaran yun. Ayan ha, so, yan ang ibig ko sabihin dyan. Ipagdebate ako dati, talagang harapan. O sasabihin niya, hindi sisipo to, takot sa akin to Takot! Ako na nga nagpeski dyan, ako pa yung takot! Ikaw yung takot kasi ano yung hindi pwede doon ka papasok? Una, Tagbilaran, sabi niya, sa online lang ba, hindi magastos. Nilipat na schedule, sabi niya, 31 lang. Kung saan hindi pwede, doon siya papasok. Sino takot niyan?
Naku, ewan ko na lang. Basta, yun na masasabi ko doon. Si Jared Almasora, takot talaga sa akin yan. Nararamdaman ko naman takot niya eh. Kaya, para maitago ang takot niya, dadaan niya sa pang-aasar, pagpatutsada, no? Kaipintinyentehin yun. Napaka-impitente naman ng ano? Penitente yung... Ewan ko doon. Basta! Walang halong biro to. Huwag mo papakita ng attitude sa akin si Almasora sa harapan. Naku, lagot ka. Yan po. Abangan po ninyo yan sa darating na February 24. Tapos na January 31. Pero dahilan siya, wala siyang pamasahe. Sabi ko kay Esel po, tangin nyo naman yan. Ba naman kayo, pambihira. Putangin nyo na ng pamasahe yan. Tapos, sabi, nilipat sa February 24, sabi niya, nakapag-book na kami. January 24, pupuntahan kita. Alam nyo kung bakit niya ginagawa yon? Kasi alam niya na schedule sa February 24. So, expected niya, sa 24 ako lalabas. So, walang Jando sa January 31. Yan ang sa isip niya. Kasi sabi niya, baka hindi ka magpakita. Sabi ko, alala, sisipot ako. Kung talaga nakapag-book sa January 31, sisipot pa rin ako. But, it doesn't follow na yung venue ganun pa rin. Kasi, ano na lang yan? Parang ano lang ba? Pantapan na lang yan sa ano niya. Sa hiya niya. Okay. So, ang ganito na lamang po. Babay na lang po sa inyo. Basta madali lang talaga siyang gibain. Pupukopyahin niya ang style ni Eliseo Soriano. Yun po masasabi ko doon. Maraming salamat po. At babay na lang po muna ako dahil kaya po ko tinatawag ni Divine eh. Paalams! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point! To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.